Medyo nasa last na po tayo ng June, Right? At ang bilis ng panahon, June, magiging July na. At marami na rin po ang nagsipasukan ng mag-aaral. Sino po ngayon dito ang mga nag-aaral po this year? Pakitaas po kamay. Yung iba po, dito pa nag-aaral? Ulitin ko po, sino po yung nag-aaral po dito? Ayan, praise God, hallelujah. Purihin natin ang Panginoon sapagkat nag-provide si Lord para sa ating pag-aaral. Amen? Kaya napakabuti ng Panginoon. Okay po, sa ating pong pagpapatuloy na series, ito po yung last message na po ng Panginoon sa ating series na True Christian, ang tunay na Kristiyano. Ang ating pong verse ay makikita sa pangalawang Korintos 5:17. Ang sinumang nakikristo, isa ng bagong nilalang, wala nang dati niyang pagkatao, binago na siya. Kaya po ang isang tunay na Kristiyano, hindi po pwede na naranasan, yung unang message nga po natin, hindi pwede hindi mo naranasan ang tunay na kaligtasan. Yan po ay may dapat tayong tamang tugon o kailangan ano po yung dapat natin gawin. Kaya imposible na naranasan mo yung tunay na kaligtasan ng Panginoon na hindi walang nangyayari sa iyo. Ano po? Kaya dapat naiintindihan po natin, bilang isang tunay na Kristiyano, hindi pwedeng hindi ka papasok saan mararanasan mo ang ating Panginoon. Yung kanyang tunay na kaligtasan. Kaya po itong nakaraan po last message natin, na kung saan ay makikita natin yung dapat sinisiyasat po natin. Kung natanggap po o naranasan natin yung tunay na kaligtasan, dapat tinitignan po natin, nami-maintain ko ba o napapangalagaan ko ba yung pagiging tunay na Kristiyano ko? Kaya dapat ini-examine Di po ba? Dapat sinusuri po. At last week po, sinusuri po natin yung para tignan natin yung bang aking pamumuhay ay matuwid pa rin. Baka tubo ba hindi na papunta sa katwiran, kundi palayo. Kaya po, sinasabi sa atin ng Panginoon, kailangan mapanatili po natin, sinusuri po natin ito. Yun po ang sabi ng Panginoon, sapagkat sabi nga niya, wala na kayo sa kadiliman, kundi nasa kaliwanagan na. Kaya tignan natin yung aking buhay ba, na dating madilim, ay baka lalong dumidilim. At dapat po lumiliwanag, patuloy sa pagliwanag. Dapat sinusuri po natin. Nakatulad po ng ating Panginoong Jesus na gumagawa ng matuwid, kaya po tayo naging Christ-likeness Kasi nga ang ating Panginoon ay matuwid, sabi dapat din kayong matuwid. Kasi po, yan po ang tatak na isang tunay na Kristiyano. Yung pagiging matuwid, hindi po sinasabi ko lagi dito, hindi ka magiging perfectong tao. Ano po, hindi ka pwede maging perfecto, nakatulad ng ating Panginoon, pero pwede kang makapamuhay sa matuwid sa pamamagitan po ng ating Panginoong Kristo. At marami na po mga tao sa paligid natin, maraming Kristiyano na tunay na Kristiyano, makikita po natin na kanyang pamumuhay ay tunay na matuwid. Hindi po dahil sa kanilang karunungan, kundi po sa biyaya at salita po ng Panginoon. Kaya dapat po tinitignan o sinusuri natin ang matuwid na pamumuhay, isa po ito pagpapakita ng anak ng Diyos. Di ba? Kaya pag tayo po ay, ang ama natin ay Diyos na matuwid, dapat nakikita yung reflection ng pagiging anak natin. Sa biological nga, makikita mo, ay anak ka ni Peter. Bakit? Kamukha ka mo kasi siya. Tsaka yung paglalakad mo, parehas Di po ba? At ganun din po sa ating Panginoon. Kapag po tayo ay inaangkin natin na tayo yung mga anak ng Diyos. Sino po yung mga anak ng Diyos dito? Amen. Pag talagang sinasabi yung anak ka ng Diyos, dapat nasa matuwid na pamumuhay ka. Kaya dapat tinusuri mo, ako ba yung nasa matuwid na pamumuhay? Tinitingnan po dapat natin yon. Hindi po para po tayo ay maging i-compare ng Panginoon o i-condemn niya tayo, kundi gusto ng Panginoon hanggang huli ay tunay na tayo ay tunay na Kristiyano. At ang pagsuri natin sa tunay na pagmamahal. Ayan. Kasi po, baka sabi ko nga last message, hindi po tayo patagalan dito o bago ka mananampalataya para masuri mo na tunay ang pagmamahal mo. O tunay na Kristiyano ka. Tignan mo. Sinuri mo ba yung pagmamahal mo ay ayon doon sa pagmamahal ng Panginoon? Na kung saan, sabi nga, ang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Kaya po maraming Kristiyano, mahaba ang PC. Lalo na mga lalaki.
Mga babae din, di ba? Bakit? Kasi yung pagmamahal na ginagamit natin ay galing sa Diyos. Kasi kung di galing sa Diyos, marami na rito ang hiwalay. Marami na rito ang lagi nag-aaway. Kasi po, wala pong perfectong marriage. Di po ba? Wala po. May mga pagkakataon nga na, gusto ko na. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, kasi tunay na pagmamahal eh. Kasi ang Panginoon ganun eh, lagi tayo nagkakamali din, hindi naman tayo perfecto, pero dahil sa pag-ibig na yan, pinapatawad tayo ng Panginoon. Kinakalimutan yung mga nagagawa nating pagkakasala. Kasi ang tunay na pagmamahal ay hindi sinungaling. Kasi po, ang tunay na pagmamahal, hindi ka pwede makapagsinungaling. Kasi nakikita talaga yan. Sino po ang sinungaling? Kundi ang kaaway ni Lord, si Satanas. Ang katotohanan, ang ating Panginoon. Kaya pag po tayo ay tinatama ng Panginoon, kaya sabi po, nasusulat, and the truth will set you free. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Lalong-lalo na po sa ating pagtugon sa pagmamahal. Kasi po maraming pagkakataon, akala natin pagmamahal tama na. Kasi sabi ng kaaway, pag love, okay na yan, walang masama sa love. Pag titignan natin yung konteksto, nga naman, wala namang masama sa love, sa pagmamahal. Tama po? Kasi nga, ang pag-ibig nga ginamit ng Diyos eh. For God so loved the world. Ang problema, binaluktot ito ng kaaway. Kaya ang tunay na pagmamahal, hindi kasinungalingan. Di ba, gusto mo lang naman maging masaya? Mga kabataan, di ba? Walang masama kasi. Ganon din naman sa mga magulang. Wala namang masama sa pagmamahal. Lalo pag ito po, itinotolerate mo lang, mali na. Naalala ko yung ni Pastor Mike, di ba? Yung kapag ang pagmamahal na yan ay patungo doon sa yung ini-spoiled mo na, maling pagmamahal po yun. Kasi nga, dahil sa sobrang pagmamahal sa anak mo, Daddy, gusto ko mag-drugs. Anak, sige, ito na. Di ba? Nag-aaral pa lang, pinapayagan natin. Mga relasyon, pero tingnan natin, kasi wala namang masama sa pagmamahal. Pero kung ito po yung malayo sa katotohanan, kasinungalingan po yun. Kaya nakikita natin, ang tunay na pagmamahal hindi sinungaling. Ang tunay na pagmamahal ay nagmamahal katulad ng pagmamahal ng Diyos. Kaya nga po, ilalabas natin yung pagmamahal natin eh. Kasi po, ang pagmamahal natin makasarili. Yung po napapansin nun? Makasarili po ang tao. Kaya nangyari, yung pagmamahal na rin yun, makasarili. Gusto ko lang sumaya. Yung napapansin yun? Gusto ko siya, puro pa akin eh. Puro pa akin. Wala yung pabigay. Si Lord, ang pagmamahal ni Lord, pabigay. For God so loved, He gave. Ano niyo po? Pabigay. Walang pakuha. Kaya yun, ang tunay na pagmamahal po, nagmamahal katulad ng pagmamahal ng Diyos. Yun po ang katotohanan. Yung po bang katabi nyo, kaya nyo mahalin? Tingnan yung katabi nyo. Kaya mo mahalin yan? Pag kinalabit ka, pautang naman. Ibang usapan niya. Sabi ko, mahal lang kita. Pagdating sa ganyan, wala ang ganyanan. Di ba? Ganun minsan no? Si Lord, walang kondisyon ng pagmamahal. Lalong-lalo na po sa pagiging tunay na Kristiyano, hindi po tayo nakatingin kung ano po yung makukuha natin o maibabalik sa atin. Kundi paano tayo makapagbibigay ng tunay na pagmamahal. Yung pong 2 messages na po yun nang galing kay John at kay Peter. At mensahe po ngayon ng Panginoon nang galing mismo kay Jesus. Yung po maganda. Yung mensahe po natin patungkol po sa tunay na Kristiyano nang galing mismo sa ating Panginoong Jesus. Kaya ngayon pong umaga, ang ating pong mensahe mula sa Panginoon, be a Christian o maging totoong Kristiyano. Yung unang message natin, ano po sabi? Naranasan mo ang tunay na kaligtasan. Ayan. At kung naranasan mo yon, siyempre meron ka ng pagbabago sa buhay mo, i-examine mo ito. Baka napuputol na to. Yung tunay na kaligtasan, baka hindi mo na naisa sa pamuhay ang ating Panginoon. Kaya itong pangatlo, kung na-examine mo na nung last week, parang di yata ako yung sinasabi na tunay na Kristiyano. Di po ba? Ganon kabuti ang Diyos. Kaya ang mensahe ng Panginoon, kung alangan ka nung last message, parang di yata ako yung na-examine mo, parang di ako eh. Ngayon, sabi ng Panginoon, maging tunay ka o maging totoong Kristiyano ka. Ganon ang pag-ibig ng Diyos. May pag-asa lagi.
Kung na-examine natin kahapon, nung last message ako, pastor, ako din. Parang kulang ako doon, pastor. Parang sa pagmamahal, sa matuwid kulang. Sabi ni Lord, huwag kang mag-alala. Kaya ni Lord na maging totoong Kristiyano ka. Amen? Amen. Kaya yun po ang mensahe ng Panginoon. Be a true Christian. Ang ating pong verse ay makikita o key verse sa Mateo 7:18-20. At ito po ang sinasabi, hindi namumunga ng masama ang mabuting puno at hindi rin namumunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi namumunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo ang mga bulaang propeta sa kanilang mga gawa. Ang tunay na Kristiyano po ay makikita sa kanilang, we're not talking about pag naging gumawa ka, ligtas ka na, no? We are saved by grace. Kaso nga yung grace na yan ang nagpapatungo sa atin upang gumawa ng mabuti. Ano po? Malayo po, baka, ang ligtasan pala gawa. No. Liwanagin natin. Kasi yung grace na ito na ang sinasabi ko, natagpuan mo na, naranasan mo na yung tunay na kaligtasan. At yung grace na ito, nagbubunga ng gawa. At ito ay mabubuting gawa. At sinasabi po dito ng Panginoon, ang totoo o maging tunay na Kristiyano, makikita po sa kanyang bunga. Nakakita na po ba kayo ng isang puno ng mangga na munga ng santol? Medyo hawig, maasim. O nakakita kayo ng puno ng mansanas na munga ng makopa? Ibig sabihin po, kapag isang bunga nito ay bayabas, dapat mamunga ng bayabas. Tama po? At ang Kristiyano, kapag namunga yan, dapat pag ang isang Kristiyano ay matuwid o tunay na Kristiyano, dapat makikita yung tunay na Kristiyano. Ang nakakalungkot lang po, maraming peki ngayon. At even Christian, napepeki na rin. Yan po ang nakakalungkot. Kaya dapat makita natin, ang totoong Kristiyano dapat may pamumuhay na matuwid, may pamumuhay katulad ng ating Panginoon Kristo. Dahil pag ikaw ay hindi tunay na mananampalataya, hindi mo maiisahan si Lord. Sabi dito, itatapon sa apoy. Sabi nga sa John 15:5, tama. I am the vine, you are the branches. Ibig sabihin, pag tayo nakasanga sa puno, pag tayo sanga sa puno ng ating Panginoon Kristo, dapat namumunga ka katulad ng sa puno. Kung si Jesus ang puno, dapat ang bunga ay si Jesus. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, dapat ang bunga mo ay pagiging tunay na Kristiyano. Kaya nga ang Kristiyano nasa liwanag, hindi na namumuhay sa kadiliman. Okay po, kaya dapat tignan natin, ang pagiging isang tunay na Kristiyano ay pamumuhay na nasa liwanag. Kaya nga sabi nga ng Panginoon, it is written, sabi nga, nasusulat. Ang gumagawa ng masama, ginagawa nila sa kadiliman, ayaw nila ihayag. Pero sabi ng Panginoon, kahangalan ang sinasabi ko sa inyo, ang lumang kadiliman o ginawa mo sa kadiliman, iyahayag ko sa liwanag. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, ang tunay na Kristiyano nasa liwanag, wala na sa dilim. Sino po dito yung nakapaglakad ng wala kang makitang ilaw? Diba? Yung brownout talaga. Ang hirap, matatalisod ka. Tama po? Mauuntog ka, ang hirap maglakad. Pero ang maging isang tunay na Kristiyano at kay nasa liwanag, hindi ka maliligaw, hindi ka madidisgrasya. Bakit? Kasi yung puno na pinanggalingan mo ay liwanag, dapat ikaw ay nagliliwanag. Amen? Kaya kahit nasa trabaho ka, maliwanag. Kahit nasa school ka, maliwanag. Kahit sa kapaligid mo saan ka nakatira, dapat nagliliwanag ka. Kasi yung bunga na nasa iyo ay liwanag, dapat may liwanag ka. Tignan mo yung katabi mo. Yan ba'y bunga na galing sa Panginoon? Nagliliwanag ba? Baka dala niya Meralco. May liwanag ang buhay. Pero ang Kristiyano hindi. May liwanag dahil kay Jesus. Amen? Kahit brown na ang paligid natin, magliliwanag ka. Kasi nasa liwanag tayo. Yun ang bunga na gusto ng Panginoon. Kaya ang church ay reflection ni Jesus. Kaya pag tayo nandito, bakit? Kasi siya yung ulo ng ating iglesia. Mahalaga po ang iglesia, isang mananampalataya.
Kasi ito yung pagpapakita ng pagpapasakop natin sa ating Panginoon. Na siyang ulo, tayo bahagi ng katawan. Kasi pag nag-iisa ka lang, may ganyan pong katuruan. Maging maingat po kayo. Na pag ikay tinanggap mo na si Kristo bilang Panginoon, magbasa ka ng Bible, walang pupunta ng church. May ganyan po. Maling katuruan po yun. Bakit? Paano mo ma-express yung pagmamahal ng Diyos sa iba? Paano ka makapag-wiwin? Paano ka magiging bahagi ng katawan ni Kristo? Kaya noon pa lang, mayroon ng iglesia nga eh. Dahil ang kahalagahan ng church, siya yung reflection ng ating Panginoon. Kaya kung titignan natin, ano ba talaga yung totoong Kristiyano? Makikita natin to. Saan? Sa ating pamumuhay. Katulad nga, ang peking tao o peking pag-uugali, lalong-lalo na po sa mga Kristiyano, ayaw po ng ibang tao yan eh. Pero pag ikay tunay na Kristiyano, may impluwensya ka eh. Nakakahikayat ka eh. Di po ba? Sino gusto dito yung peking tao? Ayaw natin, di ba? Lalo yung peking ugali. Pag nakatalikod ka, ano-ano sinasabi. Pag nakaharap ka, ay, ganda na ugali. Pag ano ugali yan? Hindi mo nakita. Di ba? Ayaw natin ng ganun. Even in Christian life. Ayaw po, lalo sa paligid natin, Kristiyano, hindi naman totoo. Pero pag ikay tunay na Kristiyano, hindi ka pa nagsasalita, ay, naku, napakababuti yung taong yan. Kasi nakikita ko talaga matuwid ng pamumuhay. Tunay na Kristiyano, nakaka-encourage. Yung po tunay na kahalagahan na pag tayo po, ay alin? May tunay na pagiging Kristiyano. Ito nakakalungkot lang. Most of the Christian, ito ang problema ng Kristiyano. Punong-puno ng worry, alalahanin. Tama mo? O, di ba? Sino dito hindi nag-aalala? Talaga. Di ba? Mostly yan ang problema ng Kristiyano. Punong-puno tayo ng alalahanin. Pero ang sinabi ng Panginoon sa Mateo 6:33, first seek the kingdom of God in His righteousness and all things will be added unto you. Ano ibig sabihin doon? Huwag kayong mag-alala. Yung po ibig sabihin noon, hanapin niyo muna ako, lahat ibibigay ko. Eh, ang nangyayari, ito problema eh. Sinasabi doon, the Lord will provide, pero pagdating sa trabaho, nagnanakaw ka. Diba? Nasaan din yung mismong sinasabi ng Panginoon? And sabi ng Panginoon, the Lord will give you wisdom sa mga nag-aaral. Ano sasabihin mo, mangungopia ka? Eh, Pastor, mas mabuti na yung it's better to cheat than to repeat. Yung mga ganon. Kung alam mo ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, hindi ka mag-aalala. Yan po, sinabi din sa Bible, hindi makakadagdag ng isang araw sa isang tao ang pag-aalala. Sabi ng Panginoon. At sinabi rin ng Panginoon, it is written, ibigay niyo sa akin lahat ng alalahanin ninyo. Lahat po walang isa lang. Eto, Pastor, hindi po pwede. Lahat po ng alalahanin ng sabi ng Panginoon, ibigay ninyo. Ang tanong kasi, tayo mismo din na Kristiyano, we don't believe kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. The God will provide. God. Pero nag-aaliliga ka, manalangin tayo. Sabi niya, the God will provide. Ibibigay niya lahat ng pangangailangan natin. Ang tanong, tayo ba'y naniniwala? Kaya ito pa ang isang nakakalungkot. Kaya maraming tao sa paligid natin hindi naniniwala sa Kristyanismo. Bakit tayo mismo hindi naniniwala sa Biblia? Di ba Kristyan yan? Ba't ganun? Lagi nakasimangot. Mahaba ang mukha parang kabayo. Lagi na lang may problema. Kasi ang tunay na Kristiyano, nakikitaan talaga ng alin? Hindi napupuno ng alalahanin. Sabi, Pastor, yung alalahanin, medyo pumasok sa sandali, okay yun eh. Kaso, yung controlling kayo ng problema. Di ba? Pag napuno ka ng alalahanin, halos kahit anong sarap ng pagkain, hindi ka makakakain. Hindi ka makakatulog. Di ba? Totoo yan. Kasi bakit? Ito, tinitira niya yung pag-iisip mo. Kaya nga sabi sa Roman, transform by renewing your mind. Mag-iba kayo ng pag-iisip. Yung pag-iisip nyo na dati kaya nyo alalahan, kaya nyo mga problema. Hindi, sabi mo, Lord, sa'yo to. Sa'yo lahat ng ito. Hindi ako mag-aalala. Ikaw ang lalaban dito. Ikaw mag-provide. Ikaw gagawa ng solusyon.
transformed by renewing your mind. Mag-iba tayo ng pag-iisip. Ano po? Kasi hanggang ngayon, kahit Kristiyano ako, pero pagdating ng bayaran ng kuryente, Lord, saan ako pupunta? Dito ba kay Bombay? O dito kay, alam mo na. Hindi. Unahin natin si Lord. First seek the kingdom of God. Unahin mo muna. Hindi muna ako mag-church. Bakit? Kailangan kong matustusan to eh. Kala ko ba God will provide? Ganun mga kabataan, mga estudyante. Hindi ako baka babaksak ako. Paano? Hindi ka nag-aaral. The Lord will give you wisdom, pero tulungan mo din. Hindi yung para kasi one tamad, hintay mo lang bumaksak yung bayabas. Hindi ganoon. Pag gusto mo ng wisdom, mag-aaral ka. Di ba, the Lord will give you wisdom? Hindi ako mag-aaral, si Lord ang magbibigay sa akin. Ganun ba si Lord? Hindi ganun si Lord kasi nga, tama siya, hindi siya pwedeng gumawa ng mali. Kaya kung tayo po ay totoong Kristiyano at talagang gusto mo maging tunay na Kristiyano, unang-unang tanggalin mo, alalahanin. Ako po, nangyari po sa akin yan. Pero ang kagandahan po pag nagbabasa kayo ng salita ng Diyos, mismo siya magsasabi. Siya po ang magsasabi sa inyo, ito anak ko, totoo po yan. Kaya nawawala yung alalahanin mo, kaya tinuturuan po tayo na magbasa ng salita ng Diyos, yung pangako. Alam niyo po yung nangyari nung 40 days na si Jesus ay alin? Inano ng kaaway ng demonyo? Tines siya, di ba? Ano ginamit niya? Hindi siya gumamit ng social media. Hindi siya gumamit ng padrino. Anong ginamit niya? It is written, nasusulat. Ano ibig sabihin? Ang salita ng Diyos ang ginamit niya. Kaya tayo mga tunay na Kristiyano, dapat ang ginagamit natin, salita ng Diyos. Bakit? Makapangyarihan niya. Sabi sa Hebreo. Di ba sabi doon, magkabiling talim, pumapasok yan hanggang sa buto mo. Ibig sabihin, may epekto yan, lalo na po sa kaaway. Kaya pag ikaw may alam sa salita ng Diyos, hindi naman kailangan perfect alam mo eh. Ang alam mo lang kung ano yung ibig sabihin, sinasabi sa iyo ng Diyos. Hindi pagalingan dito. Ang sinasabi ng Panginoon, i-apply mo ang salita ko upang lalo kang sumampalataya at magtiwala sa akin. At makikita mo, magiging isang tunay na Kristiyano ka. Kasi nga, lalo na sa nangyayari ngayon, sa Iran at Israel, di po ba? Naku, pastor, ang taas na naman ng gas, ng bilihin, ang pagkain, nagtaasan na. Paano na? Kaya ba natin ng Pilipinas? Wala tayong panlaban. Ang panlaban natin, manananggal. Lalabanan Scud missiles mo. Paano na tayo yan, pastor? Sabi ng Panginoon, ililigtas kita. Mag-iapakan mo man ang scorpion o ang leon. Hindi ka mamamatay sapagkat hawak kita, sabi ng Panginoon. Hindi ka mapupuno ng takot. Kaya minsan Kristiyano, sasabihin ganun eh. Bakit? Parang walang problema, nakakagulo na, saya pa rin. Bakit? Yung kasi ang tunay na Kristiyano, meron kang tunay na kagalakan, meron kang kapayapaan. Kasi ang kapayapaan mo, hindi nakasentro yan sa paligid mo. Yung kagalakan at pag-asa, nakasentro yan sa Panginoon na hindi mamamatay at lagi nandiyan para sa'yo. Di ba? Kaya ang isang magkaroon o be a true Christian, dapat totoo ang iniisip ang kalooban ng Diyos. Yan. Kung gusto mo maging tunay na Kristiyano, iniisip mo yung kalooban ng Diyos. Ngayon pa lang ang tagal ni pastor. Bakit? Mag-meet kami ng mga kaklase ko, mga kaibigan ko Ang tagal ni pastor, nagugutom na ako. Ano kaya kakainan namin sa labas? Tanungin ko kayo, ba't kayo po kayo nandito sa church? Bakit po kayo nag-church ngayon? Inisip nyo ba na mabigyan ng karangalan ng Panginoon? Inisip nyo ba na masamba ang Panginoon? Na makilala siya sa pamamagitan ng mensahe ng Panginoon? Kung yun ang pag-iisip nyo, praise God. Amen. Bakit? Kasi totoong iniisip mo yung kalooban ng Diyos. Ito po yung nangyari kay Peter. Ito po sa Mateo 16:22-23. Kaya dinala ni Pedro si Jesus sa isang tabi at sinabihan, huwag mo sanang ipahintulot ng Diyos, Panginoon, hindi kailanman mangyayari ito. Hinarap ni Jesus si Pedro at sinabi, lumayo ka sa akin, Satanas. Pinipigilan mo kong gawin ang kalooban ng Diyos dahil hindi yan
ayon sa kalooban ng Diyos ang iniisip mo, kundi ayon sa, alam niyo pa sa verse 21, kung babasahin po natin, ipinahayag na po ng Panginoon, ganito mangyayari sa akin, sa mga alagad niya. Laging paulit-ulit, pupunta ako ng Jerusalem, babalik ako dyan, at pahihirapan nila ako. At hindi lang yung pahihirapan, mamamatay po ako, sabing ganon. In 3 days, pero in 3 days, muli ako mabubuhay. Ito po ang sinabi ni Apostol Pedro. Hindi po pwede yan, Panginoon. Hindi ka mamamatay over my dead body. Parang ganon ang sinasabi ni Peter. Ano sabi ng Panginoon? Pinipigilan mo ang gawain at kalooban ng Diyos. Bakit? Maraming pagkakataon, akala natin tama yung iniisip natin kalooban ng Diyos. Hindi. Katulad ni Peter, sabi ng Diyos, maghihirap ako, mamamatay ako. Kaya even hanggang ngayon ang mga Hudyo, hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Bakit? Walang tagapagligtas ang mamamatay, walang Diyos na magagaling sa karpentero, walang Diyos na sasakay sa asno. Dapat yan nakarobe na parang hari. Ganon ang tingin nila sa Messiah, na tagapagligtas. Kaya hanggang ngayon, nangyayari yun eh. Kaya yung nangyari po sa early verses, sinabi po ng Panginoong Jesus kay Pedro, Pedro, sa tingin mo, sino ako? Sabi ni Pedro, ni Jesus kay Pedro. Kasi dami mga chismis noon. Doon pala may chismis ni. Si Jesus daw ay John the Baptist. Si Jesus si Jeremiah, si Isaiah, propeta lang, sabi. Pero sabi ni Jesus kay Peter, Peter, sino ako? Sabi ni Peter, kayo po ang Messiah, kayo ang Diyos. Ibig sabihin sa Messiah, tagapagligtas at kayo ang Diyos. Ang sabi ni Jesus, mapalad ka, Peter, Pedro. Bakit? Hinayag sa'yo ng Diyos kung sino ako. Kaya ibig sabihin, yung ating pagiging mabuting o tunay na Kristiyano, ito po hinayag sa atin ng Diyos, kalooban ng Diyos. Kaya pag iniisip mong totoo ang kalooban ng Diyos, ibig sabihin, nagre-reflect yan sa pamamagitan ng isang tunay na Kristiyano. Amen? Kaya minsan inisip natin, kalooban ba ito ng Diyos? Tingnan mo. Kasi kung hindi itong nangyari, namatay si Kristo, walang kaligtasan. Tama ba? Pero paulit-ulit na sinasabi ng Diyos, mamamatay. Hindi pwede mangyari yan, sabi ni Peter. Hindi ko hahayaan. Kaya sabi ni Lord, hindi mo naiintindihan, lumayo ka, Satanas. Kasi ayaw ni Satanas mangyari. Na mamatay si Kristo at muling mabuhay upang mailigtas ang tao. At marami din pagkakataon sa atin, pag ang Kristiyano na, hindi na dapat naghihirap. May ganyan tayong attitude eh. Dapat ang mga Kristiyano, hindi nakakaranas ng mga bagay na magkakasakit, magkakaroon ng problema. Hindi. Bakit? Sa panahon pong yun, alam po ng mga Kristiyano, bakit? Kalooban po ng Diyos. Hindi nyo ba alam kalooban ng Diyos na may pagsubok tayo? Kalooban po yan ng Diyos. Minsan tayo mga Kristiyano, ayaw na ayaw natin. Ayoko ng pagsubok, ayoko magtiis, ayoko maghirap, ayoko magkasakit. Hindi po pwede. Bakit? Kalooban ng Diyos. Ano sabi dito sa Gawa 5:40-41? Kaya sinunod ng mga kasamahan ni Gamaliel ang kanyang payo. Ipinatawag niya muli ang mga apostol at pinahagupit. Sino dito hinahagupit? Dahil sa pananampalataya mo. Pagkatapos, binilaan sila, huwag na magturo pa tungkol kay Jesus sa pananampalataya at pinalaya sila. At umalis doon ang mga apostol na masayang-masaya. Grabe, no? Gumaan ng pagsubok, hinagupit, pero nakatawa pa eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga Kristiyano, ganun daw pagtingin ng iba eh. May pagsubok na, masayang-masaya pa. At po ang sabi, dahil binigyan sila ng pagkakataon na dumanas ng kahiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Ibig sabihin, yung pagtitiis natin sa Panginoon, dahil sa pananampalataya mo, mga lalaki, nagtitiis ka, wala kang bisyo. Yung mga babae, nagtitiis ka sa asawa mo, pinagkakasya mo lahat, pinagtitiisan mo yung pagdilingkod mo sa pamilya mo. Sabi ng Panginoon, okay lang yan. Bakit? Dahil nakikiranas ka sa paghihirap na dinanas ko. Ibig sabihin yan, totoong iniisip po ang kalooban ng Diyos. Kasi sa atin ganun eh. Alam mga nanay, di ba? Pag dumarating yung mga end ng mga month na, eto na tayo. Kalooban man ng Diyos na wala tayong ibayad sa kuryente? Kalooban ba ng Diyos wala tayong tubig? Bakit hanggang ngayon may kuryente kayo? Amen? Bakit hanggang ngayon may tubig kayo? Ibig sabihin, the God will provide. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Kasi kung dumanas yan, bakit? Kung hindi ka dumanas yan, hindi ka lalapit sa Diyos. Kung hindi ka dumanas ng sakit, hindi ka pagagalingin ni Lord.
Kung hindi ka dumanas ng paghihirap o addiction, hindi ka papapalaya ni Lord. Kaya yung mga bagay na madilim sa Kanya, magiging liwanag dahil sa kapangyarihan niya. Amen? Kaya isipin mo yung kalooban ng Diyos. Totoo ba ito? Kasi minsan ganun tayo. Kasi minsan, di ba tinanong ko kanina, ba't kayo nag-church? Kasi may hinihiling ako, Lord. Kay Lord. Sana mabigyan ito tayo ni Lord. Ang tanong, yung ba ay kalooban ni Lord? Nabubuhay pa si Pastor, naaalala ko. May isang kabataan, sabi niya, Pastor, pa-pray po, sana po magkaroon akong trabaho. Hindi pinag-pray namin ni Pastor, praise God, nagkaroon ng trabaho. Ito problema. Yung linggo, hindi siya pwede mag-church. Sa tingin nyo, kalooban ni Lord, hindi. Sige, yung tayo minsan, kailangan ko ng trabaho siyempre, di ba sabi ni Lord, kailangan tumulong sa magulang. Binabanatan pa ng salita ng Diyos din. Tulungan ng magulang, di ba sabi, kailangan mong bigyan mo ng tulong ang iyong magulang. Ang tanong, kalooban ba ni Lord na hindi ka magsimba? O nagtitiwala ka na ibang trabaho magbibigay sa iyo na walang pasok ng linggo? Tama? Tingnan natin. Totoo bang iniisip natin ang kalooban ng Diyos? Baka namang hindi. Kasi bakit? Totoong iniisip ang mga bagay na makalangit. Yun ang sinasabi ko po. Kapag ang kalooban ni Lord ang iniisip mo rin yung mga bagay na makalangit. Ano po sabi sa Colossians 3:1-3? Yaman kayo binuhay muling kasama ni Kristo. Ituon ninyo ang inyong puso sa mga bagay na langit. Ano ititingin natin? Grabe, mata, hindi puso Kasi mapanlin lang Minsan tingin natin, ang ganda Pero hindi naman pupunta sa langit, papunta langit. Kaya doon na makikita natin Ang inyong puso sa mga bagay na kung saan naroroon si Kristo na nakaupo sa kanan Diyos, doon nyo ituon ang inyong isip nyo at hindi sa mga makamudong bagay sapagkat namatay na kayo sa dati ninyong pagkatao at ang buhay ninyo ngayon ay nakatagong kasama ni Kristo na Diyos. Ibig sabihin po ang ating pag-iisip, malayong-malayo na sa pag-iisip ng makamundo. Kasi minsan, siya pa yung Kristiyano, siya pa yung madalas na nauuna pa sa mga makamundong bagay. Sila pa yung alam yung latest. Alam na alam yung mga uso ngayon. Pero pagdating kay Lord, ano yung kanta ng ganitong praise and worship? Hindi ko alam yun Pero pagdating SB19, alam na alam. Kakalungkot, Kasi kung totoong iniisip po, ang kalooban ng Diyos dapat yung mga bagay na pagsisimba, iniisip mo yan. Friday pa lang, inaayusin ko na, Saturday, ayos na. Hindi, Sunday, saka ka palang mag-aano ng mga bagay. Iniisip mo ba talaga ang kalooban ng Diyos? Iniisip mo yung makalangit, atin akong temple group, magsashare ako ng salita ng Diyos. Hindi, pupunta ako doon, may sale, doon ako pupunta. Doon, marami doon, wala. Kasi yung mga bagay na makalangit, nagpapakita yan na iniisip mo talaga ang kalooban ng Diyos. Totoong iniisip ang tunay na pagsamba sa Diyos. At ito po sabi sa Roma 12:1-2. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataon, kinawaan tayo ng Diyos na ialay niyo yung kanyang sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Huwag yung tularan ng mga pag-uugali ng mga taong sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng mga isip upang malaman yung kalooban ng Diyos kung anong mabuti, ganap at kalugod-lugod sa paningin. Dapat ang mindset mo saan? Sa bagay na makalangit. Yung mindset po natin, bilang isang buhay talaga, dapat hindi mo iniisip kung anong kagusto. Kaya nga sabi ko po sa inyo, ang pagiging Kristiyano, papatayin mo yung sarili mo magagalit ka sa sarili mo. Kasi bakit? Yung sariling kagustuhan mamamatay. Kasi karamihan sa ating kagustuhan makamundo. Kaya po nung ibinigay ni Jesus ng Panginoon ng Diyos Ama si Jesus, ibinabalik niya yung alin? Yung plano niya. Yung blueprint kung paano tayo nilikha ng Diyos. Kasi yung nagkasala si Eva at Adam, balikan lang natin short. Di ba sabi ni Eva, tikman natin to. Di ba sabi ni bawal kainin yan? Di, tikman natin to. Sino nagdetermine ng tama at mali? Sila na. Kaya nung nagsimula yun ng kasalanan, tayo na ang nasusunod. Hindi nyo napansin?
Tayo na nasusunod sa atin. Ako na mamimili ng tama at mali. Hindi na si Lord. Pero pag ikay tunay na Kristiyano at ang kalooban niya ang lagi mong isinasaisip, totoo, niisip mo, dapat si Lord na ang masusunod at hindi na ikaw. Yung buhay kong ito, hindi na para sa akin, kundi pagsamba sa Diyos. Kaya kung kayo gusto nyo, natamad kayo kanina magsamba, pumunta rito, dapat iisip nyo, hindi na para sa akin itong katawan na ito, kay Lord to. Para kay Lord, ano nauna? Yung puso. Pag nauna ang puso, kasama ang ating katawan. Ang tanong, yung puso mo ba para sa Diyos? Yung bang iniisip mo kalooban ng Diyos? Ay, sarap matulog. Oh. Uulan na naman. Ngayon na makapagpapahinga. Saka na lang, Lord. Ha? Marami naman Sunday. Di ba ganon? Oh. May dakad ako eh. Pero kung talaga iniisip mo yan, dapat iniisip mo na para sa Diyos to. At yun din, iniisip mo pag ikaw ay iniisip mong tunay na pagsama sa Diyos, kahit ang mga nangyayaring mga pagsubok, okay lang eh. Kaya ganyan ng mga Kristiyano eh, na kahit may pagsubok, hindi damang-dama. Kumbaga, kaya pang ngumiti. Tingnan mo yung katabi mo, nakakangiti pa? Hindi, inaantok lang yan. Nakakangiti pa. Bakit? Ano pa sinasabi sa pangalawang Korinto 4:16-18? Kaya yan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghihinaan ng loob. Di mo? Bakit? Kasi nga, iniisip po dito ni Apostol Paul ang kalooban ng Diyos. Kahit na dahan-dahan nanghihina ang aming katawan, patuloy naman lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Kaya ang sino man tao na iniisip lagi ang kalooban ng Diyos, ang pagsamba sa kanyang buhay, alam nyo, hindi ka madaling sakitin. Totoo yan. Pag ang espiritu yung malakas, sapagkat ang paghihirap na dumaranas namin sa mundong ito'y panandalian lamang, ngunit nagdudulot ito ng kaluwalhati ang mananatili magpakailanman at hindi mapapantayan ng anuman. Kaya hindi nakatuon ang aming mga mata sa mga bagay na makikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Saan? Espiritual. Sapagkat ang mga bagay na nakikita panandalian lamang, ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Lalo mga tao, no? To see is to believe. Pag nakita ko na, tsaka ako maniniwala. Sino nakakita na ng buhay na walang hanggan? Sino po naniniwala na meron kang buhay na walang hanggan? Amen. Ibig sabihin, iniisip mo na talaga ang kalooban ng Diyos. Pag inisip mo yan na magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, ibig sabihin, susundin mo na ang Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo. Sunday, kita ulit tayo ha. Sabihin mo, sumagot. O, yan ang problema natin eh. No? Hindi makasagot eh. O, talaga iniisip mo ang kalooban ng Diyos, ay hindi ako absent. Bakit? Ang kalooban ni Lord ang akin susundin. Amen? Eh lahat naman tayo ito matindi. Lahat tayo tatanda eh. Sino hindi tatanda dito? Kaya may kanta eh, no? Tatanda at di ba may ganun? Lilipas talaga tayong lahat. Yun ang katotohanan. Pero ang maganda, pag ikay tunay na Kristiyano, mawala ka dito sa mundong ito, ang layunin ng Diyos na gawa mo. Amen? Yun ang mahalaga. Hindi tumanda ka na walang saysay ang buhay mo. Kaya nga kahit dumating ang pagsubok, bakit? May layunin sa iyo ang Diyos. Kaya nga bakit? Ang nakikita mo, hindi nakikita ng ating bare eyes, ng ating mga mata. Bakit? Kasi spiritual ka eh. Alam niyo si Stephen, nung siya'y mamatay, nung binato ni Apostol Paul, nakiisa si Pablo doon. Alam niyo po nakita ni Stephen? Bago siya namatay, bumukas ang langit. Nakita niya, nakaupo doon, nakasaka ng kamay ng Diyos Ama si Jesus. At nung sabi niya, nakita niya, doon siya namatay. Ano ba ibig sabihin? Lahat tayo mamamatay, pero pag ikay tunay na Kristiyano, darating yung araw, tatanggapin ka ng Panginoon, nakabukas ang langit para tanggapin ka. Sino hindi magiging masaya doon? Kaya nga sa Stephen, nung siya'y mamatay, nung binato siya ng mga di mananampalataya, Lord, ito ang aking espiritu. Kita ko na ang katotohanan na may buhay na walang hanggan. Kasi nakita niya spiritual, hindi nakita, Lord, yung mga bumato sa akin, no. Ipinakita ni Lord by His spiritual eyes, bumukas ang langit, wala naman nakakita, iba siya lang eh. Kaya pag tayo ay totoong iniisip ang kalooban ng Diyos, ipinapakita sa iyo ng Diyos yung mga spiritual na mangyayari.
Kaya tayo minsan hindi natin nakikita. Bakit? Mas gusto natin tignan yung makabuntong bagay. Yung nayayanig, yung sabi nayayanig, nawawala. Ngunit ang kaharian ng Diyos, unshakable, hindi mawawala yan. Ang lahat na sumasampalataya sa Panginoon, mananatiling kasama ng Panginoon sa darating na pagbabalik niya. Ang tanong, iniisip mo ba ang kalooban ng Diyos? Totoo ba talaga? Ngayon pa lang, iba na iniisip mo eh. Tingin sa akin, para ng manok. Iniisip nyo nga, ano kaya masarap na malamig, masarap ang nilagang baka. Tinola, magsosopas ako. Yung agad ang iniisip natin eh. Pastor, bilisan mo, uulan na, baka bumaha sa bayan. Walang ganun. Ang totoong iniisip mo kalooban ni Lord, bakit? Gusto ko yung mensahe ng Panginoon, gusto ko yung salita ng Diyos. Bahala nang bumaha, bakit? Basta ang kalooban ng Diyos, mapakinig ko at magbigay ito ng pagbabago sa akin, yun ang mahalaga. Amen? Kasi iba yun, nakatingin na lagi sa orasan eh. Basta bilisan mo. Kasi ang totoong namumuhay para sa Diyos, karoon ka ng tunay na Kristiyano, dapat namumuhay ka ng totoo para sa Diyos. Ano ang sabi sa Mateo 16:24? Ang sabi ng Panginoon, at sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang gusto maging alagad ko, kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ito po yung sinasabi ko. Pag isa kang tunay na Kristiyano, wala ka na yung dati mong wala na yan. Ito yung verse natin kanina. Hindi na ikaw nasusunod. Nang mahirap patayin yung kagustuhan natin. Di ba? Yan ang problema. Wala naman. Hindi mo mapagilan. Pero, ang tunay na Kristiyano, totoong, namumuhay para sa Diyos. Itakwil ang sarili, ibig sabihin, patay na ang dating pagkatao. Okay? Pasanin ng krus, ibig sabihin, handa ka mamatay para sa Diyos. Tignan mo yung katabi mo. Handa ka ba diyang mamatay para sa Diyos? Sa katabi mo? Ano sinagot? Tanungin mo, handa ako mamatay para sa iyo, sabi mo. Tingnan, hindi nyo masabi? Paano pa kayo maghahandang mamatay? Sumunod. Mamuhay para sa Diyos. Iyang katabi mo, hindi kang handang mamatay. Pastor, ibang usapan yan. Pero si Lord, namatay para sa atin. Yun ang kagandahan. Kasi bakit? Hindi nga tinignan. Pag namatay ba ako dito, may makukuha ako sa iyo. Hindi ganun eh. Si Lord namatay, alam niya kasi yung kanyang kamatayan magdudulot ng kapatawaran, ng kasalanan. Ibig sabihin, pag tayo namumuhay para sa Diyos, mamamatay ka sa sarili mo at mabubuhay ka para sa Diyos. Di ba? Kaya nga pag mamumuhay ka para sa Diyos, hindi na. Ang buhay mo'y para sa Diyos na. Kaya nakikita ko sa iyo, parang si na to Iba na, hindi na siya yung dating pagkatao niya, ibang-iba na. Kasi nga, namumuhay na para sa Diyos. Okay? May, yung pamamaraan at plano niya, pamamaraan mo na rin. Yung plano niya, plano mo na rin. Okay? Kaya huwag tayo mag-focus dun sa fame o sa nararamdaman natin. Mag-focus tayo sa ating Panginoon. Bakit? Kasi namumuhay ka na para sa Diyos, hindi na sa sarili. Alam niyo po bakit marami nakakaranas ng mga pagdurusa? Alam niyo bakit? Nakatutok lagi sa sarili. Kasi ginawa ko yun eh. Kasi nakaraan ko, mali yung desisyon ko eh. Kasi mahina ako eh. Kasi palpak ako eh. Di ba? Pag ikaw ay namumuhay para sa Diyos, yung identity mo hindi siya nakaraan. Ang identity mo galing na sa Diyos. Ikaw ay priest. Ikaw ay mahaligang pari. Ikaw ay tagapanguna. Mamamayan ng Diyos, anak ng Diyos. Hindi ka basta-basta. Sabi mo sa katabi mo, special ka. Hindi special child na sabi mo, mukhang special nga to. Hindi yon. Kundi, isa kang mamahaling gamit, sabi ng Panginoon. Ganon tayo. Kaya nga, pag tayo namumuhay para sa Diyos, namumuhay tayo para sa Diyos, mayroon tayong buhay na walang hanggan. Kaya nga yung mamanatili, tapat hanggang wakas, mayroong namumuhay na totoong Kristiyano. Kaya hanggang ngayon, bakit buhay kayo? Hindi nyo alam? Mukha lang patay yung katabi mo, pero buhay yan. Bakit? May layunin pa sa atin ng Diyos. Kaya hindi napapansin. Ang tanong lang, layunin ba ng Diyos ay layunin mo rin? Kasi kung di mo ginagawa, ngayon pa lang, umpisahan ka nang tapusin ni Lord. Kasi kung tapos na yung layunin sa'yo ni Lord, kukunin ka na. Kaya nga si Elias
Kinuha ng Panginoon Diyos Ama, kinuha ng karwahe na chariot of fire. Kasi may kasunod na sabi ni Elias, Lord, kunin mo na ako, para may katagasunod na ako sa Eliseo. Okay, kinuha na ni Lord. Tapos na yung layunin ni Lord eh. Sabi mo sa katabi mo, may layunin sa'yo si Lord. Sumunod ka. Mamuhay ka ng totoo para sa Panginoon. Ang totoo na namumuhay para sa Diyos ay may gantimpala. Yun ang sinasabi ko po. Kung namumuhay ka, yun ang maganda sa Panginoon eh. Pag namumuhay tayo para sa Kanya, may reward. Ano po sabi dito sa Mateo 16:27? Sapagkat ang anak ng tayo darating kasama ang mga anghel taglay ang dakilang kapangyarihan ng Ama. Sa araw na yon gagantimpalaan niya ang mga bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Ayon sa kanyang mga gawa. Ibig sabihin, even we are saved na, meron tayong paggawa eh. Tama po ba? Saved na tayo. Pero bawat isa sa atin may tayong ginagawa para sa Diyos. Bilang isang tunay na Kristiyano, paano ka namumuhay bilang isang tunay na Kristiyano? Kaya pag ikay namumuhay na talagang tunay na Kristiyano, huwag mong baliwalain yan. Kaya marami nagsasabi, lalo na po sa mga NBB, sa mga tatay, ano yung ginagawa nyo? Masaya pa ba kayo dyan? Pinag-uusapan yung salita ng Diyos. Pinag-uusapan nyo kung paano yung tinalikda ng mga bisyo, mga gawain ng masama, masaya pa kayo? Minsan sasabihin pa ng iba, tao pa ba kayo? Kasi nga, para akala nila yung ginagawa nating pagtalikod sa kasalanan at pagsunod sa Panginoon, yung kanyang namumuhay tayo para sa Diyos, baliwala. No, sabi ng Panginoon. Kaya nga sa Mateo, sinasabi nga, di ba? Mangisayuman ang alin, ang buong mundo, ang kayaman nito, ngunit mapapahama kayong kaluluwa. Anong silbi nito? Kasi bakit? Lahat tayo mamamatay. Sino hindi mamamatay dito? Lahat tayo. Kaya minsan napapanood sa social media, ang daming nangihinaan, malungkot. Sabi, isang billionaire. Nabalita, si Mrs. lang balita sa akin, isang billionaire namatay dahil nakalulod ng bubuyog. Iisipin mo yun, bilyonaryo, kamamatay mo paglulod ng bubuyog. Marami namang trahedya na pwede ikamatay, bakit bubuyog pa? Yung bilyonaryo, bakit po? Yung kasi yung stimulation, yung nag-react sa kanya, yun ang kinamatay niya. Tingnan mo billionaire yun. Pwede siyang bumili ng isang ospital. Kaya niyang bilhin ng isang doktor na magaling. Pero sa isang bubuyog, mamamatay ka? Ano sinasabi ng Panginoon? Higit pa dyan sa ang aking gantimpala sa inyo. Alam niyo po, nung inisip ko yung gantimpalang ito, kung sa heaven nga kung ang daan ay ginto diamante yung mga paligid, mga lahat, yung pinahalagahan natin doon, basura doon Alam niyo po, sabi doon, higit pa dyan yung gantimpala. Alam niyo po, ang pinaka nakita kong gantimpala natin, yung makasama natin ng Panginoon. Isa sabi nga dito, taglay niyan, dakilang kapangyarihan naman. Sa araw niya yung nung dumating si Jesus, yun na ang pinakagantimpala na ating makukuha na higit pa sa kayamanan. Bakit? Makakasama mo na sa ibig sabihin, yung paghihirap, yung isang pagiging totoong mong Kristiyano, magdadala sa iyo yan dahil kasama mo na si Jesus. Sino po dito yung girlfriend-boyfriend niya noong araw? Na pag kayo ay pumunta lang sa isang lugar, dahil mahal mo yung kasama mo, kahit yung lugar na pinuntahan mo, palengke, okay lang Kasi bakit? Mahalaga sa iyo yung kasama mo, tama? Kahit pumunta ka man sa magagandang lugar, pero pag kasama mo yung mahal mo, yung asawa mo na ngayon, hindi mo asawa yung asawa mo ngayon, di ba? Walang pake yung paligid. Bakit? Kasi kasama mo yung mahal mo. Wala na yung ganda. Kaya pagpunta dahil sa langit, yung gantimpala, makasama mo ang Panginoon. Wala na yung diamante. Wala na yung mga ginto. Bakit? Kasama mo na yung pinakamahalaga sa buhay mo, ang Panginoon. Kaya nga, bakit pag hindi mo kasama si Jesus, anong parusa? Habang buhay kang parurusahan, kaya yung palang gantimpala na Kaya nga pag tayo po'y tunay na Kristiyano, yung una mensahe, naranasan mo yung pagliligtas ng Diyos, dapat masaya ka na Tignan mo yung katabi mo. Masaya ba? Parang lungkot Pumupuno na naman ng alalahanin. Kasasabi pa lang ng mensahe, alalahan na kagad. No? Dapat ang tunay na Kristiyano, nakikita sa atin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, salamat, totoo ka. Tumawa ba, nakangiti? Baka hindi nga totoo. Kapag totoo ngingiti, sabi mo ulit, salamat,
Totoo ka. Ba't hindi nyo masabi? Peki kayo, ha? Alam niyo po, napakaganda po na mensahe ng Panginoon. Kasi marami nagsasabi, even in other churches, malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Pero sabi nga ng Panginoon, hindi niyo ako madadaya. Kahit tumawag kayo ng Panginoon, Panginoon, kung matukman kayo, sabi nga ni Lord. At pinagbuksan at sinabi, who you? Hindi kita kilala. Kakalungkot, no? Ngayon pa lang, ang punong-puno ng pag-ibigan. Diyos, bakit? Buhay pa tayo eh. May pag-asa pa. May pag-asa pang maging tunay tayong Kristiyano. At kung tunay ka ng Kristiyano, may pag-asa pang lalong lumago ang pagiging Kristiyano mo. At maka-impluensya tayo sa paligid. Alam niyo po, nakasasabik ang pagbabalik ng Panginoon. Sino nasasabik sa pagbabalik ng Panginoon? Amen. Amen. Praise God. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon, aming Diyos na makapangyarihan, punong-puno ng pag-ibig, puno ng karunungan. Lord, maging ang bilang ng aming buhok, alam mo. Maging ang aming iniisip, alam mo, Panginoon. Wala kami maitatago sa inyo. Kaya sa oras na ito, Panginoon, magiging hayag kami sa inyo. Magpapakumbaba kami, Panginoon. Inaamin namin, Panginoon, na kami, Lord, ay hindi perpektong katulad mo. Nagkakamali kami. Pero Lord, hindi mo sinusumbot sa amin yung mga pagkakamaling ito. Kundi itinutuwid mo kami. Lagi mo ibinibigay sa amin yung pinakamabuti, pinaka-the best. At katunayan yan yung aming Panginoong Jesucristo. Nang iyong bugtong na anak na mahal mo, ipinagkaloob mo sa amin, namatay para sa amin. Upang magkaroon kami ng ganap na buhay at buhay na walang hanggan. Lord, sa oras na ito, tinatakwil na namin ang aming sarili. Lord, iisipin namin yung totoo na, ng kalooban mo lagi, Panginoon, ang aming masusunod. Mahirap ito, pero Lord, tutulungan mo kami, alam namin yon. Sapagkat sinabi nyo nga po yan sa Filipos 2:13. Kayo pa rin ang nagbibigay ng pagnanais na masunod namin kayo. At mangyayari lang yun, Panginoon, kung magiging totoo kami sa sarili namin. Lord, magpapakatotoo kami. Hindi na kami sinungaling sapagkat kasinungalingan ay galing sa kaaway. Ngunit katotohanan ang ipapahayag namin. Lord, narito kaming lahat nagpapakumbaba. Baguhin niyo po ang aming pag-iisip. Baguhin niyo po ang aming puso, ang aming buhay. Kung sa tingin niyo may nakikita pa kayo, Panginoon, durugin niyo po ito sa pangalan ni Jesus. Tanggalin niyo po, Panginoon, sa kuko ng kasamaan at kasalanan ng aming buhay. Hindi kami magiging perfecto, pero Lord, magiging ganap ang buhay namin sapagkat kami tutulungan mo upang may kabanalan at matuwid ang aming buhay. Lord, hanggat nandito kami sa mundong ito, hindi kami magkakaroon ng perfecto at kapahingahan na walang hanggan. Pero Lord, kung aaminin namin at kakailanganin namin at magiging totoo kami, hindi kami peke bilang isang Kristiyano, Lord, tutulungan mo kami. Katulad po ng pamumuhay para sa iyo. Mamamatay kami para sa aming buhay. At susunod kami at mabubuhay para sa iyo. Mahirap ito. Kaya nga sinabi nyo nga po, ang pagiging Kristiyano imposible. Pero nagiging posible dahil sa inyo. Na kayang gumawa ng mga imposibleng bagay. Lord, turuan mo kami maging dependent para sa inyo. Huwag kami mag-alala sa mga bagay na ibinabato na kasinungalingan ng kaaway. Kundi tumutuon kami sa inyo na sandigan ng aming pananampalataya ang aming Panginoon sa Kristo. Lord, tulungan mo kami na mabuhay para sa iyo. Tulungan mo kami na isipin lagi ang kalooban mo. Hindi ang mundong ito na mawawala, magfe-perish, Panginoon. Pero ang salita mo'y mananatili magpakailanman at ang buhay na walang hanggan na gantimpala nyo ay tunay hindi lamang pangarap, kundi ito'y magkakaroon sa katuparan sapagkat alam namin sa puso, sa aming pananampalataya, kami ay isang tunay na mananampalataya, tunay na isang Kristiyano sa isip, sa salita at sa gawa na ipahayag namin at mapapakinggan namin at sasabihin mo, well done, my son and daughter, my good and faithful servant. Napakagandang pakinggan, Panginoon, na ngayon pa lamang napapakinggan pa namin, Lord, lalo pa kaya pag kayo na ang nagsalita. Lord, tulungan mo kami
Sa bawat area ng aming buhay, mabuhay kami para sa iyo. Hindi kami matatakot, hindi kami mag-aalala, hindi kami malulungkot, hindi kami mag-iisa sapagkat kahit kailan, hindi mo kami pinabayaan o iniwan. Ang katunayan ng pagiging santunay na Kristiyano, may bunga at ang bungang iyon, nakikita ang katauhan ni Jesus sa aming pamumuhay. Lord, salamat po Panginoon. We give you glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa pagkakataong ito.